kami. Pupunta kami doon sa gusto namin sanang puntahan kahapon. Kaya lang umuwi na kami dahil may binili kaming mabigat. Sabi namin ngayon na lang namin pupuntahan. Eto na nga. Ayon sa Google ay bukas. Tingnan natin kung bukas nga. Magsi 6 PM dito. Ayan ho. Ang sikat ng araw. 10 to 6 na ng gabi. Ang liwa-liwanag pa. Kagaling namin kanina doon sa anak ko. Umuwi kami sa bahay. Nag-coffee kami doon, nagkwentuhan. Nandun din yung balaay ko. Tapos umuwi na kami. Nagpahinga. Medyo inantok. Humiga ako. Misa ko nakatulog. Nanood kasi ng TV. Nakatulog siya. Ako naman, nag-ayos ako ng videos kasi napupuno ng memory nitong GoPro. Dito kasi parang maaga pa pagka ganitong oras kasi nga matagal dumilim. Though ang ganito hong panahon medyo paikli na ang araw nito kasi August na eh. Pero yung mga nakaraang buwan ang haba ng araw hanggang dumidilim dito parang mga 10 PM pa. 9 maliwanag pa, 9 ng gabi. Kaya sabi ko nga labas na kami. Para kasing di pa pag nasa bahay tapos na humiga ka, parang tatamaring ka na, pero sabi ko hanggang mamayang gabi nasa bahay ka lang, diba? At least lalabas kami ngayon. Ang labas nito maganda, parang gardens, may mga upuan, malilim, presko, pwede kang magbasa-basa dyan. Ayun, may mga naglalaro. Questo parco qua si collega a quello che siamo andati a mangiare con loro, con Kerwin. Ah, è vero? Questo parco lì va in bicicletta, questo parco lì va a finire là, a Michelino, da quel parco là. Si unisce poi. Ok. C'è anche delle sedie arte se vuoi. Eto, nandito na kami sa isang mausoleo. Libingan ito ng isang babae na naging asawa ng isang hari dito sa Italia. Vero? Lei è italiana, sì. Moglie di contessa è diventata la seconda moglie di un second wife della siya Vittorio Emanuele ng king. Bale, ito ay libingan na ginawa ng library. Diventata biblioteca. Biblioteca, sì. Ano ho dito kakaroon dito ng theater, yung show. Kaya may mga upuan dyan. May mga araw na meron silang mga palabas dito. Puoi prenderti i libri e vai là ti date le leggi. Le leggi. Pwede kang kumuha ng libro sa loob. Tapos mag-uupo ka dito sa labas. May mga upuan silang provided para magbasa ka ng tahimik. Mapresko ngayon dito. Ito ho. Nizza Marittima. Nakasulat nga lang sa Italian. Moncalvo, lo stesso paese dove è nato il Papa di prima, vicino a Moncalvo. Lui era di... come dici? Posso vedere vicino a Razzoli. Napasok muna kami sa loob para tingnan kung anong meron sa loob.
Ito yung hari na naging asawa niya. Ayan yung kwarto niya nung nabubuhay pa siya. Ito yung kanyang bahay. Hai letto la storia? Che storia triste. Questa è la sua stanza. Era la sua stanza. Questa è la sua biblioteca. La casa. Ito yung famous na Corso Vittorio Emanuele dito sa amin. Hinahanga sa kanyang pangalan. Dati itong hari dito. Era un re, no? The King. Actually, King of ito, Italy. isang main road dito sa Turin na tinatawag na Corso Vittorio Emanuele. Tapos ito siya. Nicola Bella Rosini. Ito yung si Bella Rossini. È stata sepolta qua, seppellita qua. Poi dopo ti spiego, ho letto come è andata. Qua, no? Perché dopo ti spiego. Perché lui è Dito siya sepolto a Roma. nilibing. Ito si Bella Rossini. Ito yung ikalawang asawa niya, ito nitong hari. Perché lui è Ang seppellito a Roma. sinasabi niya sa akin, yung sinasabi niya sa akin, ang malungkot daw yung istorya, yung kwento nito. Babasahin ko pa pag may, hindi ko pa na-research kasi kahapon lang namin ito na isipan na puntahan. Na-discover lang ito ng mister ko dahil nagbabike siya madalas. No? Napadaan siya rito. Marami pang hindi nakakaalam ng lugar na ito dito. Hindi naman lahat ay alam. Kasi minsan may mga bagay, mga parte na mga sulok-sulok na may mga magaganda palang kwento, na mga attraction pala na hindi alam ng mga mismong nakatira dito. No? Lalo na kami, mga dayo kami rito. Kahit nga siya na Italiana siya, hindi niya pa alam ito kung hindi niya nakita habang nagbabike siya. Ngayon, yung mga tao pumupunta sila dito para mag-curious, magbasa ng kung anong kwento meron itong mausoleo na ito. Di ang tawag na mausoleo ang tawag natin. Di ba hanggang ngayon naman meron tayong mga ganyan, lalo na yung mga mayaman sa Pilipinas, nagpapagawa talaga sa ng mausoleo para sa family na inililibing lahat ng namamatay sa pamilya. Ito, napakalaki ho nito. Para na itong chapel sa laki. Para ng simbahan. Simbahan na yung parang chapel lang. Hindi naman yung napakalaki talaga. Kita naman ang bilog ito. So, vediamo questa parte qua. Simboleggiava il trittico del suo titolo. Un braccio Pinapakita dito yung
piece ng story. Pero siguro kung may palabas sila, mas magandang umattend para talaga makita yung buong story niya. Paano teatro della storia. Penso di sì. Tapos ito, mga pwedeng basahin dito na nandito. Se vuoi lasciare una frase. Si. Pwede kang kumuha nito. Ngayon, babasahin ko ang kwento nito. Malungkot daw ang kwento, sabi ng asawa. Binasa niya sa labas kanina. Ako hindi ko muna inuna ko muna ipakita sa inyo habang may time. Kasi magsasara na sila ng 7 p.m. 6:20 na rito. Lei, sì. Lei quando è diventata principessa, cioè non è mai stata principessa, no, tutto, è diventata sempre contessa solo. Ito ho siya. Ganun. Ito siya. Di ba ganun ang mga babae nung panahon? Ganito sila magdamit. Napakadami na sinusuot. Diba? Kaya nga meron sila, yung mga mayaman nung panahon, meron silang mga maids, parang mga nagsusot sa kanila ng mga damit. Pero una volta ce ne tante come si dice, aiutanti, che aiutano a vestirsi. Sinusutan pa sila ng parang pang ano sa loob para yung poi allontanare un po. Sinusutan pa nila bago sila suotan ng pinakadamit nila. Susutan muna sila sa loob yung para gumanyan yung baba ng damit nila na matigas yun. Isipin nyo kung gaano kabigat yung mga suot nila nung panahon. Hindi gaya natin ngayon. Isang piraso lang pwede nang lumabas ng bahay. Ganyan sila nung panahon. Ako talaga meron akong paghanga sa mga ganitong bagay. Hanggang ngayon gustong-gusto kong tingnan. Kagaya ng Little House on the Prairie. Yung mga panahon na yun, gustong-gusto ko yun. Nandito tayo ngayon sa Mausoleo di Bella Russin, kung tawagin dito sa Torino. Ito yung kwento ng isang babae na naging pangalawang asawa ng isang hari noong panahon dito. Itong mausoleo na ito ay ginawa ng biblioteka. Sa salita natin ay, sa salitang English ay library. Tingnan ho natin ang paligid ngayon. Ma questo solo mausoleo, questa non è la sua casa, ma è la tomba. Ito yung tomb. Lei non ha mai potuto andare a essere sepolta vicino a Vittorio Emanuele, perché lei non era una principessa, non era regina. E per questioni di nobiltà, lei al massimo è diventata contessa. E loro, i figli poi di lei, di Vittorio Emanuele, nati da... Itong nasa paligid. Vittorio Emanuele ha avuto tanti figli comunque, ha avuto 5-6 amanti, ha avuto una decina di figli, come si chiama? E li chiamavano tutti guerrieri di cognome. Quelli che si chiamano guerriero in Italia sono parenti di Vittorio Emanuele, dei figli di Vittorio Emanuele. Ang sinasabi niya, yung hari daw na yun, na si Re Vittorio Emanuele, sì, ay maraming naging lover. Pinapaliwanag niya sa akin kanina na buhay pa yung asawa ng hari ay meron ng relasyon kay Rosin dito sa subject natin na nilibing. Yan ang libingan niya. Yan ang monument. Ngayon, monumento nila sa Rebela at tomba. Baka, hindi natin sigurado, mahirap na gano'n ng false information. Baka mukhang yan nga. Anyway, ang nangyari pala noon, 14 years old yung si Bella Russin. Bella ho means beautiful.
Vero, la bella è una parola che l'hanno dato perché bella, carina, Sì, bella. l'hanno Non è un chiamato- nome, Rossini è il È un nome. po' tipo un nome d'arte. Oh, Lei era parang, molto bella e parang attirava le dinagdag. persone, no? Allora Isang- l'hanno chiamata una bella Rosina. Isang adjective na Un dinadagdag aggettivo sa molto perché lei attraeva molto i dinadagdag uomini. sa pangalan para Infatti ha fatto innamorare anche Vittorio Emanuele. i-describe ang isang tao na maganda kasi siya kasi Bella is beautiful. Ngayon 14 years old pa lang siya, nagkaroon na siya ng relasyon kay sa hari na may asawa pa nung time na yon. Then up to dahil 14 minor pa yon, at least 16 years old yata nung panahon bago ka pwedeng maging parang ano ka na yung hindi ka na minor. Pero hindi siya nanggaling sa pamilyang, alam nyo na, yung tinatawag natin royal blood. Wala siyang ganon, hindi siya galing sa pamilyang ganon. Kaya Questo è davanti. hindi siya pwedeng, kahit naging byudo na yung hari, hindi siya pwedeng maging queen. Kasi meron silang mga sinusunod ang, di ba, ang monarchy, no? Ang gobyernong ganon. May mga sinusunod silang batas. Ngayon, hindi siya vero, non ha avuto eredità, niente. No, lei non toccava niente, ha solo avuto i regali. Lui gli ha regalato un castello. Niregaluhan siya ng asawa niya Il castello di Suo dal Maria. marito o dai figli? Da Vittorio Emanuele. Ah. No. Niregaluhan siya ng asawa niya ng un castello. Un castello di Suo Maria, Castle. di Suo Maria Perno. Oh, sa Somariva, malapit dito sa trabaho ng asawa ko, yung lugar na yon, dinadaanan niya yung pagpapasok sa trabaho. E i regali. Ngayon niya lang nalaman poteva na- fare i regali che voleva. Na yun pala, may kwento pala yun. Kasi wala siyang right, alam niyo yun, wala siyang minana, wala siyang karapatan, kahit na maging legal wife pa siya. Pero si sono sposati dopo, Dopo no? si è sposato, quando era malato, aveva paura di morire, allora l'ha sposato, ha regolarizzato il matrimonio, che è diventato vedovo. in Purtroppo love. è guarito, comunque aveva vissuto abbastanza incidenti. Na in love talaga sa kanya yung hari. Nung byudo na pinakasalan siya, pero hindi siya nagkaroon ng mga right bilang asawa ng mga mana. Pero niregaluhan siya ng castle. Nagkaroon siya ng 2 anak sa hari. Dahil ang regulasyon talaga, kung hindi ka galing sa pamilyang tinatawag nating royal family, È nata a Nizza. hindi ka talaga magiging contessa ang tawag dito. Non è duchess la contessa in English. Non so come si dice in inglese la contessa. Title din yun, pero hindi yung queen. Queen pa rin ang pinakamataas Sempre... na. Kahit mayaman siya, galing din siya sa mayamang pamilya. Isipin nyo, yung 14 years old lang siya nung naging lover siya nung hari na may asawa pa nung time. Pero sinasabi ng asawa ko, yung hari na yun, napakarami niyang naging karelasyon. Kahit kasi noong panahon, wala akong pinagkaiba sa panahon ngayon. Ganun din sila dahil human beings eh. Lahat naman tayo, ano namang nabago, panahon lang, di ba? Ganun pa rin naman tayo. Ang kalooban ng tao pareho lang. No, Marami contest. siyang naging karelasyon. Contest. Contest pala, oo. Ang kontesa. Contest. Quindi Marami siyang naging anak yung hari na yun sa iba-ibang babae. Pero meaning, pinakasalan niya si Rosin dahil na-inlove talaga siya. Seryoso talaga siya. Ayan, no, pabilog yan. Tenerlo un po' meglio quel giardino, no? Abbastanza tenuta, bene. Passano le trottorini, bello l'albero, basta. Yung katulad nung dalawang yun, nagbabasa sila ng libro doon. Un po' di diaga come cosa da fare. Nag-installate tayo rito. Questo qui... Qua ci sono ancora quei proprietari, dei nipoti. Ma questo è del comune però, no? Magari passato al comune, sì, magari quando hanno... Credo di sì, perché c'è accesso al pubblico. Sabi ko, may ano na ito sa, Sì, magari may access na ang quando public non è dito, kaya public ano na ito. Perché lei non è la regia, Open for perciò i public. beni non sono passati allo Stato. Solo i beni del re, castelli, quelle cose lì, sono stati
Ay, mga upuan na yan. Kasi minsan nagaganap sila ng... Cosa fanno qua? Teatro? Penso, Marami. vedi che magari c'è qualcuno col microfono, parla di qualcosa, magari. Nagaganap sila dito ng parang palabas o may nagsasalita, tapos makikinig ka sa Di questo, ne parlano anche di altro. isang discussion nila nga. Un discorso magari culturale di qualcosa, magari fanno qua. Ayan o, yung kaubuan. Alam niyo, ang ganda ng Italy. Mahirap, hindi mahirap po sabihin na hindi maganda ang Italy. Kahit sabihin na natin kung subjective ka, maganda talaga ang Italy. O objective ka o subjective, maganda. Preso da lontano tutto, no? Sì. Ngayon lalabas na kami.